Nakita lang nila sexy yung pictures, sasabihin na nila, ay, babaeng para sa lahat to. Di ba kayo nanggaling sa nanay nyo? Dapat hindi kayo ang habulin namin. Ang kailangan namin habulin, yung pangarap namin sa buhay. Kasi yung ibang lalaki na mahal kayo, nagagawa ng maging obsessed, possessive, na hindi na nai-enjoy ng babae yung... Pag pumasok ka ba, pantay yung ano, nakaslant? Siyempre nakaganon, nakaslant. Ikat nyo na to, LJ. Ayoko na. What's up mga Skynam? Welcome to another episode of Tio Bray Podcast. At syempre, eto na naman tayo sa isang napakasayang episode ngayong araw na to. Meron akong special guest. Alam ko, kino-comment nyo na, nire-request nyo sa akin kasi napanood nyo sa podcast ni Joshua Agatep. Pero dahil syempre kasama ko naman lagi si Joshua Agatep, medyo na-hook up niya ako dito sa taong to. So, gusto ko papakilala ko siya. She deserves a grand entrance dito sa podcast na to. So, drum roll muna tayo. Papakilala ko, syempre, napakaganda niya. Yun lang masasabi ko. Pangalawa, maliit lang siya pero malaki. Yung pangarap niya sa buhay. Yun. Tapos, syempre, madami na rin siyang followers sa Instagram, sa TikTok. I'm sure pinapanood nyo na yung mga video niya. Ipapakilala ko siya sa inyo ngayon. Siyempre walang iba, kundi ang sexy, ang maganda, at ang pinaka-hinihintay ng lahat, siyempre si Cheska Balino. Hi everybody! Hi! Ayan, Cheska. So ngayon nakita mo na yung set natin. Oo naman, napakaganda, sobra. Napakaganda, oh. Yes, ang laki ng studio. Ang laki, ang laki nga. Parang ano, no, laki. So, anong ini-expect mo dito sa interview na to? I mean, napanood mo na ba yung mga vlogs? Oo naman, syempre naman. Ikaw pa. Ano yung mga ini-expect mo dito sa vlogs natin? Matinding tanong na naman. Matinding tanong. Yes, kinakabahan na nga ako. Na-excite ako na kinakabahan. Na-excite? Bakit? Ano yung mga tatanong sa akin ni, Tio Bri. Tio Bri. Tio Bri. So, nalilito na. Yan, nalilito na. Kasi nape-pressure ako kaya nape-pressure na naman ako, nalilito na naman ako. Cheska. Yes. Ilang taon na? Totoo ba? Oo, bago magsalita. Yung hindi ko sinasabi yung ko yung age mo na pero dahil, sabi 21, di ba? Sabi mo. Oo. Tama ba? Yes. Pero dahil special, syempre, sabihin ko. Ano yung... Yun nga. Ilang taon ka na? 19. Cut nyo na yan, MJ. Cut nyo na, 19. Look lang. Okay. So, 19. And then, single ka ba ngayon o taken? Secret. Pero may nagpapasaya ng malaki kong puso. Ang malaki mong puso. Oh. Ano yung nagpapasaya ng malaki mong puso? Tito ba o F-boy? Parang both. Both siya? Both. Parang Tito na F-boy? Tito na F-boy. Tito na F-boy. Ilang taon to? Nasa 31 na. 30 pa? Daw siya. Medyo medyo bata-bata pa. Madami pang pagdadaanan yan. Okay. So sabi mo, older guy. Okay. Ano pa yung mga gusto mo sa older guy? Magaling Magaling sa relasyon. Magaling sa relasyon. Magaling humawak. Sa relasyon. Oh. Hindi naman pinasasakit yung ulo mo. Siyempre pinapasakit pa rin. Tsaka yung may ibang klaseng sinasaktan. Hindi lang ulo ko. Yung tingin ni Cheska nakakatakot. Parang natatakot ako, ha? Dito sa Hindi naman ako nangangagat. Nangwala pa lang. Okay din naman yung nangangagat paminsan-minsan. Pero mas masarap nalalapa. Yan. Ay, nahanap nyo, no? Alin? Yung nanglalapa, hindi nangangagat. Sakto lang. Kasi, ako yung nanlalapa. Ikaw ba? Ganun yun. Leon eh. Oo nga. Parang gano'n, rar. Totoo nga, sobrang tangkad sa personal Grabe, parang nakakatakot Ako ba? Ako? Ako? Parang si Agatep din naman, matangkad din. Hindi, mas nakakatakot yung features mo Parang... Dahil? Big boy Give me a big boy. Mapapakanta kang gano'n Gano'n? Small boy lang ako Ay, small lang? Oo, small lang. Parang big Parang yung nakita ko parang, ay, malaki to Yung pangarap sa buhay. Malaki yung pangarap. Parang ikaw, bagay din. No? Okay, so older guy. You mentioned older guy. Sa history mo ba, puro older guys? Or do you usually date younger guys? Before, dalawang kasing age ko. Pero yung medyo
older guys talaga. Tatanong din yung mga friends ko, ba't older guys? Hindi ko rin alam. Kasi mas comfortable ako sa kanila. Alam mo yung pag older guys, nalabas ko yung ako. Parang old soul ka nga eh. So, based on our conversations, parang hindi ka, you don't speak your age. Yes. Ayun nga Actually. sabi nila. You don't speak your age. Bakit? Maaga ka ba nag-mature? Yes, maaga ako na nag-mature. Tapos yung mga friends ko din, mas older din sa akin. Okay. Ewan ko pero yung medyo lumatanda na ako, lumalaki, mas preferred ko na yung mga mas old na friends. Yung old, mas above sa akin. So, bakit ka, ang ano nun, bakit ka nag-mature ka agad? Is it because of sa bahay nyo? Is it because of school? Ano yung nag-push sa'yo na para mag-mature ka agad? Hindi ko rin alam kung saan siya galing. Kasi sa bahay, only child ako eh. Very spoiled, gigising na lang ako. Parang baby talaga. Then habang... Oo nga, parang baby nga. Parang pwede nga ng baby. Kaya nga, yung ano ba? Hindi, tuloy mo lang. Ayun, habang tumatagal, mas gusto ko yung older talaga na set of friends, set of people. Kasi parang mas ano ko yung mindset nila. Mas nagkakaintindihan kami. Kasi pag kasing age ko, parang may mga dislike siya na like ko, may mga likes ako na dislike niya. May mga hindi kami pagkakaintindihan pag kasing age ko. Okay. So, nakailang boyfriend ka na? Ano, one? Charot. Dami. Grabe Dami Grabe. Nagbilang pati pa Ano pa lang? 3. 3. Serious? Charot. Yung una, hindi. Kasi puppy love pa lang yun. Okay. Pero medyo nasa serious, ano na rin. Middle. Puppy love na medyo serious, gano'n. Okay. Then yung dalawa. Ilang taong ka nung una? Yung una kong... Yung boyfriend. 16? 15. Okay. 15 to 16. And then pangalawa? Pangalawa, ano na? 17? 17. 16, 17, gano'n. Okay. And then pangatlo? Ito na. Charot. Ito na. Gaano na kayo katagal nitong dinedate mong guy ngayon? Bago pa lang. Bago pa lang. Like how many months? Months pa lang. Okay. Yes. How many months? Mga 2, 1? 7 months ago kami nagkakilala. Okay. Okay. So, medyo nasa middle na lang. Medyo matagal. Medyo ano. So far, dun sa mga 3 relationships mo, anong natutunan mo dun? Ano yung mga natutunan mo? Sa 3 yon or bawat isa? Collectively. Like for example, sa first 2. Collectively. Don't give too much yourself. Like yung energy mo. Wag mong sobra. Kasi yung mga girls ngayon, pag mahal mo. I understand naman. Kahit ako din naman, pag mahal ko talaga yung tao, giminigay ko talaga lahat ng energy ko. Pero yung natutunan ko ngayon, be more chill sa relationship. Kasi kung para sa'yo siya. Okay. Don't give too much ng energy. Chill lang. Paano chill lang sinasabi mo? When you say chill, what do you mean by chill? Kasi yung mga girls ngayon na parang, asan ka? Umi ka na, ganun. They overthink too much na, nag-overthink sila too much na kailangan ganito siya, ganito to, kailangan gantong oras ka uuwi, mag-update ka sa akin, ganun whatsoever. Kami chill lang. We update pag di kami busy, pag wala kaming ginagawa. Ganun. Yung chill lang na parang tropa vibes pero love nyo isa't isa. Actually, ganun. Maganda yan. Gusto ko yun. Kasi yung girls ngayon, very grabe. Parang, wala, ganun. Away agad, the small things na di lang nakapag-update. Ganun. What made you learn that? Yung pagiging chill mo ngayon sa relationship? Before kasi ganun na akong klaseng girl eh. At hindi ka nag-chat sa akin, hindi ka nag-a-update. Then natutunan ko na parang mali kasi toxic na. Parang dun lumalayo yung loob sa'yo ng guy eh. Pag parang pinapakita mo sa kanila na obsessed ka na OA ka na yung pagiging ano mo. So natutunan ko na chill lang. Dun ko natutunan, okay, dapat pala ganito. Na chill ka lang. Okay. When you say chill ka lang, is it because naturally ganun ka na? Or is because you don't want to give too much kasi nasaktan ka na? Ganun din. Yung nasaktan ako before, kaya ayoko na din mag-give too much. Kaya din naging chill ako. Okay.
So, andun ka ba sa stage na pag nawala siya, okay? Or... Ma-hurt ako, syempre. Love yung person eh. Pero gaya nga nasabi ko, naniniwala ako sa pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. And merong reason. So, kung mawala man siya, it's okay. Ganun talaga. Saka kung mawala man siya, merong Tio Bry na nag-iintay. Kaya nga eh. Ganun yun. Kaya ka. Kaya nga okay nga lang kahit mawala, di ba? Ayan ka naman eh. Yan. What time? May masasandala naman ako. Punta. Ako din, sasandal ako. Hulaan mo saan? Saan? Sa ano mo, dito. Sa shoulders. Dito. Yan. Pero saan ka nakatingin? Ha? Saan ka nakatingin? Ayun, nakatingin kaya ako sa'yo. Hindi, pag nakaano ka dito, saan ka nakatingin? Dito sa braso mo. Dito Hindi naman ako nakatingin. Grabe. Akala ko gaganon. Hindi naman ako ganun. Hindi ba? Si MJ yun, yung nagka-camera, ganun siya. Ganun siya. Yun. So ngayon, chill ka na, chill sa relationship. Masasabi mo ba, ma-advise mo ba sa mga babae ngayon na dapat maging chill sila sa relationship? Yes. Oo. Kasi ano yung mas benefit nun sa kanila? Mas bibigay sa yung peace nun. Peace sa sarili mo or peace para sa lalaki? Sa sarili mo and sa kanya, both. Dalawa kayong magkakaroon ng benefit doon. Kasi pag na chill ka lang, hindi ka nag-overthink, hindi ka nag-iisip ng kung ano. So nasa peace ka. Na, okay, baka mamaya busy lang siya. Huwag niyong i-overthink na, hala, baka nabababae siya. Pero, huwag ka rin naman magpakatanga. Oo naman. Minsan, alam mo rin yung... May limit naman yung pagiging peace mo. Yung... Pag alam mo na talagang may ebidensya na gano'n. Huwag din masyadong... Pero chill ka lang. Chill ka pa din. I guess siguro sa akin, ang sweet spot is yung being dun sa posisyon na tipong masaya ka sa sarili mo. Pag masaya ka sa sarili mo, happy ka sa sarili mo, hindi ka takot mag-isa, then you start to become powerful. Na in a way na hindi ka natakot mawalan. If you disturb my peace, ako sa akin kasi ganun ngayon. If you disturb my peace, pag tinoksik mo ko, pag inano mo ko, baka hindi tayo para sa isa't isa. So I have to move on. Yes, ganun ang ginagawa ng boys. Pag yung girlfriend nila is toxic na OA, iiwanan kayo niyan. Kasi hindi mo binibigyan ng peace. Siyempre, ang lalaki may personal life din naman yan. May mga kailangan ayusin. Hindi, tsaka kami mga lalaki, hindi sa akin dapat hindi kayo ang habulin namin eh. Ang kailangan namin habulin, yung pangarap namin sa buhay. Kasi never ka magkakaroon ng never ka magiging mali pag hinabol mo yung pangarap mo. Kasi pag hinabol mo yung pangarap mo, matutulungan mo yung partner mo, matutulungan mo yung mga tao sa paligid mo. Exactly. Versus dun sa lalaking naghahabol sa babae. Pansinin mo yung naghahabol sa'yo, ayaw mo. Ayaw ko. Diba? Kasi alam kong mahal na mahal mo ko. At may may pangit na yon. Kasi nagiging possessive, obsessed. Wala namang masama sa mahal na mahal ka. Pero kailangan may boundaries. May boundaries. May limit na, kasi yung ibang lalaki na mahal ka, nagagawa ng maging obsessed, possessive, na hindi na nai-enjoy ng babae yung buhay niya ng babae. Gets mo yun? Ganon. Parang kailangan bawal ka dito, bawal ka dyan. May mga taong kang dapat layuan kasi ayoko dyan. Yung nagiging ganon yung lalaki na hindi na nagiging happy yung girl. So, iniiwanan niya na yung boy. Ganon. So sa tingin mo, ngayon at your age, ano yung sa tingin mong magpapasaya sa lalaki? Alam mo na alam mo na yun? Hindi, alam mo na yun, kasama yun. Pero ano yung mga tingin mong gusto namin ng mga lalaki? Sige nga. Peace, number one. Kahit sa lahat ng tao, peace. Exactly. Number one, peace talaga. Actually, wala na akong dapat ibang sabihin ng kapasaya sa lalaki. Peace lang talaga eh. Actually, pag sinupa, peace yun. Kaya nga eh. Diba? Peace yun eh. Peace yun. Ako sa akin, lagi ko sinasabi, gustong-gusto ko yung pangarap kong... Syempre, nakatikom yung bunganga ng babae kasi Saka pangarap ko yung uuwi ako ng bahay, may pagkain. Madami akong problema sa labas, uuwi akong bahay, may pagkain, tas upo ko. Sasabihin lang sa'yo nung partner mo, parang, kamusta ka? Ganyan. Kamusta pakiramdam mo? Ganyan. Talaga nahirapan ka ba ngayon? Stressed ka? Okay, sige na, labas mo yan. Tanggal ang problema mo eh. Tanggal ang problema mo, totoo. Di ba, baliktarin mo. Tanggal
magkaroon ka ng ganong partner. Ganong partner, no? Ewan ko kung maghahanap ka pa ng iba. Di ba? Tanga ka na eh. Kung maghahanap ka ng ibang... Responsable na binibigyan ka ng peace. Binibigyan ka. Sinusubo. Yun kasi ang babae. Ang babae is the nurturing type. Tipong siya yung mag-aano sa'yo, dapat home. mag-home. Yung babae. Magbibigay siya ng peace. Ibang klase yung mga sagutan mo dito. Kumpara, another side, kumpara dun sa podcast ni Agatep, another side ko. Diba? Podcast ni Agatep, diba? Parang, ibang side yun eh. Ibang isa rin side. sa nagpapasaya sa lalaki yun. Mamaya, ilalabas natin yun. Kaya easy lang kayo. Huwag kayo masyadong ma-excite, ha? Mamaya, lalabas din tayo. Dito muna tayo sa medyo malamang malaman na kasi. So, kailangan malaman yung mas usapan. Malaman. So, yun. Peace. Tama. Tumpak. Sapul mo na lahat yun. Pag binigyan mo, ang lalaki, pag binigyan mo ng peace, yun yung pinakakasalan namin eh. Yung babaeng binigyan kami ng peace. Okay. So, ano pa sa tingin mo? Siyempre yung responsableng babae. Yung alam kung paano ka alagaan, kung paano ka subuin. Mismo, kasama yun. Pero yun yung malaking factor eh. Okay, paano ka alagaan? Paano ba dapat alagaan ng lalaki? Siyempre pag uwi nun, may may pagkain na. Malinis ang bahay. Malinis din yung yun. Siyempre pagod yan, galing trabaho. So massage mo hanggang galing taas pababa. Gusto ko na umuwi. Ayoko na. Tigil na itong podcast na to. Pag minamasahe ka, syempre galing taas muna. Pababa na pababa yan. Yan. Diba? Taas, gitna, baba. Naku, tanggal lang nun. Payapa ka nun. Gigi. Sleep well. Sleep well ka na, diba? Sleep well. Tapos ano pa? Ano yung ma-advise mo sa mga babae na ngayon na para maging, kumbaga, makapag-attract sila ng maayos na lalaki? Love yourself. Kasi kung mahal mo sarili mo, hindi mo na mapapansin na ang daming lalaking lalapit sa'yo. Kasi nakikita nilang masaya ka eh. Yun, mismo. Masaya ka, blooming ka, masaya ka. So sila na mismo lalapit sa'yo eh. Ganon. Love yourself lang talaga. Number one. And then, for guys, ano yung dapat gawin nila sa mga lalaki? Sa mga lalaki, yung guys gawin nila sa mga babae? Hindi, yung mga babae gawin nila sa mga guys. Mga guys. Aside dun sa magaling dun. Okay. Magaling dun. Paano gawin? Anong gagawin? Like for example, ano yung mga, aside sa, how would they give peace to the guy? Iwasan natin yung pagbubunga nga. Number one nun, kasi totoo naman. Pag medyo nakakawala ng peace eh, maingay. Diba? Overthinking. Yung bunganga mo, gamitin mo sa tama. Gagamitin mo sa tama. Yan. Kung doon ka na mag-ingay. Yan. Sa ibang parot. Ayun. Doon mo ilabas ang galit mo. Yun. Diba? Tapos? Overthinking. A lot. Okay. Kasi doon, actually, bibigyan ka ng stress nun. Pag nag-overthink ka, bibigyan mo din ng stress yung person mo. Okay. Kasi syempre, pag nag-overthink ka, tatampo ka. Nagtatampo ako, galit ka. Hindi niya naman alam bakit ka nagagalit. Kasi may cause pala. Hindi nun siya nabibigyan ng peace. Diba? Kasi, bakit nag-iisip yan? Bakit kaya ito nagagalit? Ayaw ako kausapin, ayaw ako lambingin. So siya, mag-overthink din. Kung bakit. So parehas kayong mag-overthink cause of stress. Mag-aaway kayo, magsasalpukan kayong dalawa. Pero minsan okay din yung away. Oo, masarap yun. Pagtapos ng away. Pagtapos ng away. Ako kaya sabi ko, nag-aaway, sabihin ko, pwede ba skip na natin to? Doon na tayo sa kwarto. Doon tayo mag-away sa kwarto, doon tayo magbubugan. Yun, di ba? Pwede ba skip natin? Yun, masarap yun. Kasi doon naman tayo pupunta eh. Sabi ko, doon naman tayo pupunta. Skip na natin tong away. Skip na natin to, doon na. Doon tayo magrambulan. Di ba? May merot-barurot na. Di ba? Mas totoo yun, masarap yun. Sobra. Mahilig ka sa, parang nakikita ko mahilig ka sa rough. Sa rough? Oo. Medyo. Sa rough. Oo, parang nakikita ko. Parang tinatali ako eh. Ay, charot. Tinatali daw. Grabe parang na to. daw lumayas ng lumayas. MJ left the room. Kaya yun. So,
Okay, so ganon, bunganga, yun yung numero. Overthinking, yan. Okay, bakit nag-overthink ang mga babae sa tingin mo? Minsan kasi may mga boys, may mga ginagawa din na hindi namin nagugustuhan. So, doon kami nag-start mag-overthink. Okay. Na, hala, baka maganda yon, sexy yon, mas better yon. So, yung pag-overthink namin, ang self namin, hala, baka di na ako maganda. Nako-conscious kami sa self namin pag gano'n. Nako-conscious din kami sa self namin pag nag-overthink kami na. Pero sa akin, dyan again, pumapasok yung healing. Pag na-heal mo yung sarili mo, pag confident ka sa sarili mo. Kaya nga, love yourself. Oo. Kasi hindi pag ka mahal mo sarili mo, hindi ka na magda-doubt. Hindi ka na mag-overthink pa. Oo, wag mo ikabit yung self-worth mo sa validation niya or sa ibang tao. Kasi pag doon mo, hindi mo sila kontrolado. Kontrolado mo sarili mo. So lahat, pagka nasa sarili mo, yung power mo nasa sarili mo. Compare dun sa pag pinasa mo sa kanila, mahirap eh. Pag umalis sila, patay ka na. Wala na. So, kaya importante sa'yo. Love yourself talaga. Pag naano mo na yung self mo, minahal mo na lalo, hindi ka na mag-overthink eh. Hindi ka na magda-doubt na baka mas maganda sa'yo. At least mas better ka. Alam mo sa sarili mo. Importante sarili mo nakakaalam na. No, better ako. Parehas lang kami. So, sa tingin mo ngayon, sa mga guys na nakikita mo ngayon, siyempre ikaw, exposed ka, lumalabas ka, bata ka pa. Ano yung nakikita mong dapat i-improve ng mga guys kayo? Guys ngayon? Ano ba? Nakikita ko kasi sa social media, yung mga, pambabastos din nila sa girls na, yung totoo mas yan. pa sila sa babae, yung mas grabe pa sila magsalita kasi sa babae. Kasi alam natin, ang babae talaga dapat masakit magsalita. Pero mas malala sila. Yung gano'n. Like, example? Example na ano ba? Wala na akong maisip na example kasi ang dami kong nababasa iba-iba. Kahit isa lang, yung pinaka na mong nakikita mong sample. Para mag-gets lang ng mga nanonood sa atin. No? So, yung para sa lahat or whatsoever, iba pa. Kung paano sila mag-judge ng babae? What do you mean? Oo, yung ganun parang ba? Nakita lang nila sexy yung pictures, sasabihin na nila, ay, babaeng para sa lahat to. Di pa naman nila natitikman, ano lang yung para sa lahat, di ba? Yung over na sila mag-judge ngayon. Tapos yung mga lalaking, syempre, di maiiwasan, may mga skandal. Ang babaeng mga lumalabas, sinasadyang ma-post. Yung mga lalaki pa, uy, tol, send mo sa akin to. Sino may gusto, ganun. Parang wala, di ba kayo nanggaling sa nanay nyo? May nanay kayo, may kapatid kayo, may tita kayo, may lola kayo. Dinadaon nyo yung babae, babae din, may babae ka din naman sa pamilya nyo. Mga babae ngayon, syempre, pag mahal mo, di naman sinasadyang ma-videohan. Di ba? Di naman lahat gusto ma-videohan. Okay, tuloy mo pa. Ano ba? Okay. Yun, di naman nasaya lahat. So, ganun grabe mo yung judge yung mga lalaki na. Di naman nila alam. Okay. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa bang gusto mong dapat baguhin ng mga lalaki para maka-attract pa sila ng mga magagandang babae or whatever? Kayo maging fuckboy ka. Okay. Okay. Diba? Kasi worth ni kagaya ng babae na may worth din. Siyempre may worth din kayo. Guys. So, wag niyo naman kung sino-sino, diba? So, mamili din yung mamili lalaki. din naman kayo. Okay. Gusto ko yung inano mo na ang lalaki ngayon grabe mag-judge. Oh, yes. Agree ako sa'yo nun. I'm 100% on you na hindi ako nagmamalinis. Again guys, sa mga nanonood, hindi ako nagmamalinis. Okay, yung content ko, eto na yan. Pero the thing is, tanungin nyo lahat ng in-interview ko, lahat ng nakasama ko, lahat yan walang reklamo sa akin. I treated everyone with respect. It's just that I have to portray the character of Tio Bray in front of the camera. Diba? Sabi ko nga lagi, si Brian, iba yan kay Tio Bray. Si Brian, manyak lang. Si Tio Bray, mga 5 times yun na manyak. Ganun siya. So, okay.
andun tayo. Judge, yung mga lalaki ngayon masyadong ganyan. Pero kasi ito rin naman, anong masasabi mo dun? Yung mga babae din. Sa tingin mo, tama ba yung mga babae na sobrang nagpo-post ng mga thirst trap? Nakabra lang, nakapanty lang, anong take mo dun? Iba-iba kasi. Alam ko nagpo-post ka dun. Oo, nagpo-post ako. Kasi I feel sexy. Okay. Di magiging open-minded lahat sa mga ganun eh. I feel sexy, I feel more confident. Pag nagsisexy ako. Okay. Hindi naman siya, syempre para sa likes din. Syempre, ako eh. Pero, ewan ko, parang mas ako sa sarili ko pag nagpo-post ako na sexy. Does that make you happy? Yeah, okay. A lot. Okay. Kasi, wow. Kasi nag-gym ako eh. So, nakikita ko yung pinaghirapan ko. Na grabe pala. Ito na pala yun. And then, na-appreciate ko din yung mga girls na wow, ang sexy mo, ganon, ang pretty mo. Kaso ito, pag nag-post ka ng ganyan, okay, sa tingin mo ba, sinong majority nagla-like, nagpa-follow? Lalaki. Tama. Yes. Okay. So, pag nag-post ka na ganon, siyempre, yung mga lalaki, kontrolado mo ba yung mga sasabihin nila? Hindi. Accepted ko na yun. Pag nag-post ako ng sexy, for sure may mang babastos. Okay. Siyempre na nag-post ka ng kita eh. Okay. So, for me, accepted ko na yun. Dead man ako dun. Pag may nagsabing, ay, sexy mo, laki. Actually, na-appreciate ko yun. Wow, laki pala talaga. Sexy ko, thank you. Pag mga ganun. Na-appreciate din nila yung pretty face, yung sexy body. Agree din naman ako dun sa'yo sa judgment na sinasabi nila na ang babaeng nagpo-post ng ganyan, para sa lahat. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Kasi ando na nga tayo sa age na yun. Pero syempre, you also have to admit, girls, you have to be also responsible in what you are posting online. Kasi, natural, madaming predator dyan. Madami. Lalo na yung mga minors ngayon, nakikita ko. Dumaan din naman ako sa pagka-minor, nagsusuot ako ng sexy. 2 years ago pa lang, minor ka pa. Yes. Dumaan naman ako doon. Ay, teenager pa rin eh. Nasa may teen pa rin. 19. Pero mas nagiging revealing kasi yung mga minor. May napagdaanan ko naman, kasuot ako sexy dati. Pero that may boundaries kayo, girls, na... Kasi yung iba, grabe na din talaga eh. Kasi inukulang na lang yung utakpan eh. Lalo yung mga bata. Oo. Yun nga. Parang may pinost ka kahapon, story mo. Ano? Labas yung tong-uts. Oo. Oo, grabe. Kakagising ko lang, sabi ko, anong sexy ko? Picture nga ako. Kita ko nga. Pero ako, I admire that you are confident with your body. You are, that's fine. Pero, just be responsible. Yes, just be responsible. Yun naman yung sa akin. I don't judge kung yan yung magpapasaya sa'yo, yung thirst trap, yung Ako pa ba mag-judge? Diyos ko po yung mga pinopost ko, di ba? Pero, know that, syempre, respect begets respect. I believe everybody deserves the same level of respect. Pero dapat, ang respeto, magsimula rin sa sarili mo. Simula rin sa sarili mo. Na, kung gusto mong, kasi pag nagpo-post ka ng ganyan, we can't deny the fact. Na, pag nagpo-post ka ng ganyan, ang mga nagko-comment dyan, karaniwan, manyakis. Oo. Oo naman. Totoo naman yun. Totoo. Yun yung totoo. Ako as a influencer, as a sexy model, medyo ayun naman yung habol. Yun naman yung habol. At least. Pero know how to handle things na Pero syempre, kung gusto mong maka-attract ng high value na lalaki, okay, bago ko pala ituloy ito, define high value man for you. Gaya na sabi ko kanina, alam nila yung worth nila. Hindi sila basta-basta pumapatol kung kanino. Girls, I mean, siyempre, di man may imawasan ng lalaki yon pag gusto talaga nila. Pag 20s, yung mga ganon, tangina. Kantero yan. Lahat yan, titirahin yan. Ganon din ako dati. Di ba? Yun ang nangyayari talaga siya. Okay, ano pa? A man who loves himself. Siyempre, mahal na sarili. Tapos, chine-chase niya yung money before anything. Mas focus siya sa goal niya. Hindi siya nagpapaano sa mga kung anong-anong bagay, babae or what. Mas focus siya sa goal niya. I define that high value men. Na hindi siya basta-basta na out of focus sa ibang bagay. Okay.
focus siya kung anong gusto niya, anong goal niya, anong pangarap niya. Ang high value man, paano ba siya umasta sa partner niya or sa babae? Siyempre, princess treatment yan. Pag high value man ka. Di naman sa ibibigay lahat, pero ibibigay nila yung kung anong deserve mo. Flowers, whatsoever. Kasi doon nila nilalabas yung appreciation, yung love nila. Pero iba-iba naman kasi ang love language ng lalaki. Pero napapansin ko lang sa mga high value men, giving gifts, giving yung love language nila. What's your love language pala? Physical touch. Nakakainis. Sikat nyo na to. Yan. Physical touch, okay. Yun yung giving mo o receiving? Giving ko din. And ayun din yung gusto kong receive. Okay, okay. Pangalawa, ano yung kasunod doon? Ng sa akin, love language ko. Ano pa ba? Yung pag-aasikaso, pagluto, ganun. Service. Service. Yun. Gusto mo sineservisyo publiko ka, ha? Alam mo, ha? Ano pa? Giving time. Yun. Quality time. Quality time, yeah. Okay. So, okay. Ayun din yung gusto ko matanggap na lang. Time talaga. Sinabi mo yung high value man. Paano siya mag-ano? Okay. Do you think, with the way you live your life right now, you deserve a high value man? Yeah, kasi alam ko yung worth ko. Okay. And I think I deserve naman na high value. Makaka-attract ka ba ng high value man sa tingin mo? Oo. Depende. Kasi kung sa ugali din eh. Siyempre. Pero I think yes naman. Ako naman, everyone deserves ano. Pero minsan, kailangan yung gusto mo, iakma mo din sa the way na mamumuhay ka. Ang daming, like for example, lalaki. Ayoko yan. Kasi mukhang pera. Maganda, mukhang pera. Sinasabi ko pa ulit-ulit, wala naman kasing babae na gusto ng broke na lalaki. Kung gusto mo lang maganda, hindi ko sinasindihan sa mukhang pera. Pero hindi yan papatol sa broke. Yes. Diba? Yes. Hindi siya papatol sa broke. At one way or another, may kapalit yan eh. Yes. Ikaw ang lalaki kasi for me, ikaw ang nagbabayad. Ikaw you take care of the woman. And then the woman takes care of you spiritually, emotionally, mentally, and at the same time, ini-expand yung kaharian mo nung hari. Pero may ibang girls na hindi pa nila kasi nahihil yung self nila, hindi pa nila super love yung self-love nila. Kahit maganda ka, sexy ka, sa'yo lahat, mayaman ka. Pag mahal nila yung lalaki, sila yung nagiging men eh. Sa panahon nga, may mga girls na sila yung nagiging men. Sila yung nag-give. Kasi mahal nga nila. Mas mahal nila yun kasi own worst sarili nila. May mga ganong babae ngayon. Gusto ko yun, makahanap ng babaeng nagbibigay. Nagbibigay. Yung bibigyan ako, bibigyan ako ng babae. Actually, wala naman masama kung magbigay ka. Pero dapat may boundaries pa rin, may limit. Yung iba actually, kasi na, they give and they give and they give at wala silang natitake. Sa relationship, pag healed ka, dapat naman talaga, andun ka sa energy of giving. Yes. Not getting. What can I give first before you get? Parang ganon. Kumbaga, ikaw muna yung magbigay. Gusto mo kumuha ka agad, wala ka pang binibigay. Diba? Parang andun dapat yung energy mo. Wala naman masama maging 50-50. Minsan 60-40, 70-30, wala naman masama doon. Pero dapat mag-set kayo ng boundaries na hindi dapat lagi kayo magbibigay. Kasi wala naman kayo natitake eh. Ba't kayo magbibigay ng magbibigay? Parang binibigay na ng energy nyo nang walang kapalit. So, nauubos kayo. Mismo. Nadidrain kayo. Mismo. Walang energy exchange. Pero ito naman kasi yan. Ang dami kasing babae gusto ng high value na. Doon ako na high value na lalaki. Pero kung tinitingnan mo naman yung buhay mo, hindi ka naman ka-attack ng high value na lalaki. Diba? Yung parang the way you live your life, the way you unang-una, yung utak mo kulang. Sabaw. Ang daming ganon. Totoo. Ang daming maganda ngayon pero yung utak sabaw. Diba? Pangalawa, yung mga irresponsible. Like I said, the way you post online, it's irresponsible. So, usually, pwede ka naman maka-attack ng high value man, pero minsan hindi kayo uuwi. Iuuwi ka lang, tapos, di ba, iwanan ka ulit. Di ba? Parang ganun. So,
andun din tayo sa, just like for guys, gusto nila maka-attack ng maganda, pero ayaw nila ayaw nilang gumastos. Naghahanap sila ng, para sa akin, walang glory. Naghahanap ka ng babae nga alaga sa'yo. Actually, sa akin, supot yung ganun. Maraming lalaki ngayon na ganun. Diba? Supot Actually, nagiging baliktad na nga eh. Oo. Yung lalaki na ang nagiging babae, yung babae na ang nagiging lalaki. Kaya nga hindi ko rin masisisi mga babae. Kasi yung mga babae, nagsistep up ngayon, lumalakas sila. Kasi nga yung mga lalaki, weak. Weak na. Puro games. Diba? Puro tebat sa bahay, tissue, lotion. Gusto lang nila yung may bumubuhay sa kanila. Na masaya sila. And yung iba, proud pa dun. Proud pa sa ganun. Proud pa sa ganun. And, diba? Super bad thing yun. Yun ang pinaka-nakakalungkot Alam mo yung mga lalaki ngayon, parang piniprefer pa manood ng corn at mag-tissue kaysa sa, ang sarap kaya gawin nun sa babae. Diba? Yung tunay na babae kaysa yung solo. Parang nakakalimutan na nila na nagiging imbalance yung mga bagay-bagay. So ngayon, andun din ako sa point na, siyempre, kasama ngayon, nagbibigay din ako ng learning sa mga lalaki na kailangan mag-step up. Para mag-step up yung mga babae, kailangan mag-step up yung mga lalaki para bumalik yung dating balance. Kasi dati, dapat mas lamang ang lalaki sa babae. Mismo. Kasi kayo ang bubuhay sa babae. Mismo. Ngayon, ang babae na ang bumubuhay sa lalaki. And ako, it's a disgrace for me to see na yung lalaki, ang mga lalaki, okay lang sa kanilang babae ang bubuhay sa yung kanila. Yung ego nila, binababa na nila. Binababa. Yung ego and pride na nila, binababa nila. Pero ito rin naman yan. Kung ang asawa mo, for example, mas kumikita sa'yo, tapos ikaw, ito ka lang, huwag ka rin naman ma-insecure. Maging cheerleader ka ng asawa mo, huwag ka ma-insecure. I think doon pumapasok yung maturity. Ang ibig ko lang sabihin doon, hindi sa kita. Pero as much as possible, yung lalaki, dapat marunong kumita ng pera. Marunong humanap ng pera, marunong dumiskarte, and then to take care of the wife and the kids. Yes. So parang ganun, yun yung naano ko. So ganung tipong lalaki yung dapat na nagli-lead. Kasi minsan, babae, paano kayo fa-follow niyan? Kung ikaw mismo, hindi mo ma-lead yung sarili mo. Diba? Yung kwarto mo, hindi mo malinis. Hindi mo alam kung saan kang pupuntang direction sa buhay mo, kung anong gusto mong gawin. So, paano susunod sa yung babae kung paikot-ikot yung buhay mo? Siyempre, na malilito yung babae. Ano ba talaga? Saan ba talaga? Paano ba talaga? Yung kwarto mo, hindi malinis. Diba? Yung gusto mo, hindi mo alam kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Saan pupunta yung direction ng buhay mo? Puro ka lang inom. Puro ka lang gimmick. Parang, wala Same shit everyday yung ginagawa mo. So, wala talagang magbabago kung sa buhay. Kung ganong klaseng lalaki ka, ganong klaseng babae lang din. Sorry girls Parang ganon ka-level na babae lang din yung ma-attract mo. Kung mag-explore ka, kung mag-expand ka, kung may mga adventure kang gawin, step up mo yung sarili mo, mas maraming iba-ibang klaseng babae yung ma-attract mo. Boom. Di ba? Ngayon, ano yung gusto mo sa lalaki? Ano yung na-attract ka na lalaki? Ano yung Siyempre, qualities? number one, responsable. Okay. Ayun naman ang gusto ng mga babae. Yun lang naman one thing na maging responsable sa lahat ng bagay. Alam niya kung ano yung gusto niya sa buhay. Bibigyan kang peace, of course. At saka yung komportable ako. Kung ayun, pagkasama ko siya, ayun ako. Ako yun, si Cheska yun. Yun. So, mabait. Mabait, syempre. Tsaka malaki. Okay, malaki sabi mo. ang pagmamahal. Pagmamahal, okay. Ilang inches yung pagmamahal niya? Mga 6 inches 6 up. inches na up? heart. Na heart? Okay. Paano pag 3.5 inches lang? Small heart lang. Di ko kakasya. Pero kasing laki ng maling yung ano. Kasing laki ng maling. Kasi yung maling ganun yung laki. Siguro pagkakasyahin ko na lang yung sarili ko dun. Kaya naman. Kaya naman pagtiisan. So nandito na tayo nga pala sa medyo malapit-lapit na tayong matapos, no? So ito na yung mga inaabangan ng mga Skynam, di ba? Na mga ito na talaga ang inaabangan ng mga lalaki. Wala silang pake sa unang wala silang Actually, for sure, in-skip na nila yan. Ayaw nila ng mga malalaman. Gusto nila yung mga basura. So ito yung ibibigay yung natin. Yung malaman na basura. Yan. Okay, ito na yun. Yan yung ibibigay natin. Ito na ang hinihintay ninyo. Wag din naman pero
naniniwala ako, yung mga followers ko naman, yung mga nanonood, gusto rin nila natututo. Hindi naman majority, di ba? Hindi naman majority. So, kaya ginagawa ko to. Ngayon, Cheska, sabi mo, gusto mo malaki. Okay. Ano yung pinakamalaking na nasubukan mo? Hindi ko yunin. Oh, ano yung pinakamalaking Mga 7 ba yun? 7? Tapos mataba eh. Ganyang kataba, oh. Ganyang kataba? Ay, nako. Ganyang kataba. Ano to? Si second ba to o si ano? Ano siya eh, fling-fling lang siya before. Fling-fling yung wala lang. pa akong ano. Ilang taong ka nito? 18? 18? Sinungaling ka, hindi ka pa 18 nun. Hindi, 18 na ako nun, kaka-18 ko lang ata nun. Okay. Or nasa middle ng 18. Ilang taong ka nung first time? 16. 16? Yes, 16. Saan 16. nangyari? Saan nangyari? Actually, ano lang siya, hindi ko siya boyfriend. Nasabi ko na nun sa vlog ni Agate, hindi ko siya boyfriend. Hindi ko na siya kino-consider na one stand. Kasi nag-usap na kami before namin gawin yun. Naglalandian na kami. And then, yung nangyari yun, parang super curious ko na at that age eh. Parang ano kaya, kasi mga friends ko nagkukwentuhan, hindi ako makarelate. Ano ba talaga? Masarap ba o hindi? Diba? Yung syempre yung first time pagkapasok, sobrang sakit. Parang nilaslas. Parang nilaslas. Dax ba, Jutes? Hindi ko alam eh. Oo. Hindi ko na nakita kasi madilim. Oo. Madilim? Saan yan? Sa bahay niya? Ano, saan to? Sa bahay ng friend namin. Kakapal ng mukha. Wala pang pera, wala pang sariling pwesto eh. Oo. Siyempre, nag-inom-inom muna kami noon. Banding-banding. Yun. And biglang umano sa isip ko na, curious na ako. Trinay ko na, pumayag na ako. Sabi na, masakit lang to sa una. Oo. Totoo nga, masakit kaya sa una. Umiyak ka ba? Hindi? Hindi. Paiyak ko na. Tinitiis ko na lang. Oo. Kasi grabe, para akong nilalaslas eh. Siyempre, dugo kumalat yung dugo doon. Di na nga namin bahay yun. Nagdumi pa kami. Diba? Anong desisyon nun? Anong desisyon? Mission ba yun? Nakabuka? Pa-victory Nakatayo siya? Nakatayo? Hindi. Nakaano siya. Nakahiga ako. Nakahiga ka? Yung usual na ano. Taka lang, i-demo ko. Paano nga? Kailangan i-demo ata. Kaya ba? Natatawa. Ayan. So, yun. Ano ka doon? 16? 16. Okay. Yun yung una mo. Hindi sa boyfriend, no? Hindi ko siya parang MU ganun. Okay. At after nun, hindi niya ako kinausap. Wala na? Wala. Ginost niya ako. Tapos biglang nag-message siya out of nowhere. Nala, sorry kasi nagbakasyon ako sa ganito ganyan. Biglang parang, gusto niya ulit parang bumabalik ulit siya. Okay. Hindi ko na siya tinanggap. Kasi iniwan niya na ako nung una eh. Okay. So, bala ka, dad, ma. Iba naman. Ngayon, base sa sabi mo, kung halimbawa lang, sabihin na natin, piso ang halaga ng isang naka-gerger mo. Piso. Magkano na ang laman ng wallet mo ngayon? Ano na? 1,000? 1,000? Seryoso? 1,000 ba? 500? 500? Hindi ka seryoso? 500? Ang laman ng wallet? Oo. Charot lang. Hindi, ilan? Ano pa siya? Wala pa, hindi pa naman lalagpas ng 20. Honest, ita-times 2 pa yan. Hindi pa naman ibibigay mo lalagpas ng number. 20. Wala pa. Hindi pa lalagpas ng 15. Grabe naman. Okay. Hindi pa kasama yung ano. Kumbaga, nakapag ano ka na, ONS ka na. Ano Malamang, yun? ONS. Ano yun? ONS. Ay, hindi pa. Hindi ko pa na-try. Hindi mo tinry yung one. Okay. Hindi. Wala. Okay. So, from the start na nakakilala, gaano katagal bago ka pumayag na mag-gerger? Sa kanya? Oo. Siguro. Hindi, I mean sa guy. For example, a random guy na who likes you. Gaano katagal? Sa tingin mo, usually? Simulan natin sa pinakamaiksi tsaka pinakamatagal. Kasi na-try ko before, 6 months, kinukulit niya ako eh. As in, everyday chat. Nag-reply naman ako paminsan-minsan. Hanggang sa, I think 6 months yun. Ayun. After 6 months, nakuha naman niya ako. Di na kami nag-chat. Pero at least, pinagtsaga niya na 6 months. Oo, di ba? 6 months? 6 months siya nagbe-message. Pinakamaiksi?
Maikse, days, siguro 1 week ba yun? 1 week? Okay. Depende kung bet ko siya eh, o type ko siya eh. Ano ba yung type mong lalaki? O physically? Sige. Physically, actually hindi ko alam eh. Basta pogi. Ano yung pattern? May pattern yun eh. Pattern? Hindi ako mahilig sa malaki katawan masyado. Dad bod, yan, mga ganun. Mga tito-tito vibes talaga. Alam mo yun? Tito Ang sakit yung ulo. Eh, cut na to. mga mga tito-tito vibes. Alam mo, mga itsura ng mga 30s niya, ganun. Ganun yung bet ko. Okay. Siyempre, hindi naman mukhang, 30s na. Yung nasa 30s na tito vibes, pero ano pa rin, looking good, ganun. Good looking pa rin. Si Tio Bray, ba tingin mo ilang taon na? Ako, mukhang bata Yung totoo. Nasa 38. Ah, okay. Yun ang ano mo, calculation. Calculation Okay. ko. Love ko na to. Love ko na to si Jessica. Oh. Yan, Baka may hula ko. Ha? Mali. 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 Oo. 45. Oh my God, saan ka nagpapafacial? Diba? Grabe Diba? ang ano. Yun ang sinasabi ko sa mga tito. Gusto mo ng bata, kailangan maging child at heart ka. Child at heart ka. Yes. Tsaka barkada ko rin ngayon Mga bagat. Puro Gen Z. Mga Gen Z, mga kasing edad oo. mo, mga ganyan. Yung mga barkada ko. So siguro, doon, yung energy. Yung energy na nakukuha ko. Parang ganun. Siyempre, yung mga kabatch ko, mga pinag-uusapan na, mayroon na nga, may apo na eh. May apo na. Grabe na. Kaya nga natatawa ako eh. Parang iba may apo na. Oo, may apo na. Yung ibang, Iba na yung ano, nasa level yung usapan iba nila. na eh. Parang Very oldies na. hindi ako makarelate ha. Hindi Sorry. makarelate eh. So yun ang ano mo, pinakamatagal mo, 6 ano? Guwapo? Mahilig ka ba sa pogi? Hindi actually. Hindi. Okay, ano yung forma ng gusto mo na guy? Kung saan sila comfortable na forma. Okay. Pero wag naman yung parang hypebeast naman. Grabe naman yung forma mo, pang hypebeast. Yung simple lang, black shirt, white shirt, ganun. Importante ba sa lalaki may... Siyempre kahit pa paano dapat may ganun ka. Okay. Magkano kinikita ni guy dapat? Ano ba? Hindi, Buwan-buwan, sa hindi tingin ako mo? hindi ako, siguro nasa 30 up, ganun. Okay. Medyo realistic. Ano lang, be realistic lang naman. Kasi may mga iba nagsasabi 200K. Wala namang masama nun. Hindi ko sila ginajudge. May illegal na yung charot. Pero ang tingin ko, kaya naman eh. Kaya. I Naman, think may mga ibang diskarte na yun ang dapat kumikita. sa akin sa lalaki, at least dapat kumikita ka 100K. Oo, aman. Pero syempre, nasa Pilipinas tayo eh. Oo, nasa Pilipinas tayo. Pero iganon mo yung tanggapin mo sa utak mo. Na dapat ganun. Dapat ganun. Kasi madaming Pilipino, ay, okay na tong ano. Okay Hindi na tayo. wag. Dapat more. Oo, anuhin mo kasi kailangan mo ng leeway na para makaipon, para Provide. So I think yun ang dapat i-target mo. Para yung medyo komportable yung buhay ng mga bata, kung may anak ka or whatever. Okay. Or sarili mo din, kung komportable buhay mo, di ba? Tama. So, okay. Anong ginagawa ni Guy na nababaliw ka pagdating doon? Ano? Nasabi ko na yan eh, pero ulitin ko. Alin? Gusto ko yung kinakain. Kain Ang alin? mo to. Kain mo to. Grabe. Kainan? Kainan? Mm-mm. Di pa naman ako marunong nun. Talaga? Yung isa magaling eh. Oo. Magaling daw siya eh. Sino? Si Joshua daw. Ha? Si Joshua daw magaling Siya yun, daw sabi siya. niya yun. Oo. Pero ako parang wala pa ako. Papaturo nga ako kay Joshua kasi Ayun. parang hindi ako marunong. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Dapat, Kasi- that age mo na, dapat di ba medyo Gen Z at marunong ka niyan. Oo. Pero natutuwa ang mga babae, boys. Number one. Turuan mo nga ako paano mamaya. Tingnan natin kung paano ano. Ay, parang gusto ko na. May ikaw sa dila. Okay. Ngayon, ikaw naman, ano yung nababaliw? Yung based on your experience, saan sila nababaliw sa'yo? Ang mga lalaki? Sa ginagawa mo. Siyempre, sa katawan eh. Minsan, sa katawan mo din. Tsaka sa performance mo, kung gaano kagaling gumiling at gaano kakabilis Ay, minsan gumiling. sila nababaliw sa anong position ba or anong ginagawa mo? Saan sila nababaliw sa'yo? Sa giling. Giling, on top, patalikod, paharap. Paharap, para kita yung mukha. Diba? Makita mo yung expression.
Iyak na ako. Napapamura na lang. Naiiyak na ako. Pati yung mga nagkakamera gusto na sumiyar. Kanina pa. Parang tinitiis na nga lang. Tinitiis na lang. Mamaya takbuhan yan. Pagkat natin takbuhan, unahan sa CR yan. Isa pa naman CR dito. Oo. Si MJ natapos na ata. Oo. So, yun. So, dun ka, sa top. Magaling. Okay. Para makikita mo yung eye to eye. Siyempre Ano naman eye to eye contact, iba yan eh. Ano naman yung favorite mo? Yun nga, yung kinakain na. Favorite position mo yun? Dog. Aso lang, ganun. Bakit lahat aso ang gusto mo? Iba yung impact pag gumanon eh. Okay. Parang sa pool. Oo. Shoot ang ball, ganun. Tumira ng tres, pasok pag na pasok. pumasok ka ba, pantay yung nakaslant? Siyempre nakaganon, nakaslant. Ay! Grabe! Slant na slant yung, halos yung mukha ko gumanon sa kama. Ikat nyo na to, MJ. Ayoko na. Yun. Yung mukha ko nasa kama na talaga. So, anong gusto mo ba? Yung may dahas ba? O yung saktuhan lang? May dahas. Seryoso? Yes! Yun, May dahas. nakikita ko nga, nababasa ko nga sa energy mo. For me kasi pag parang gigil sa'yo, parang mahal ka eh. Parang love na love ka pag gigil sa'yo eh. Oo. Paano kung yung lalaki mabilis premature yung lalaki, halimbawa? Ewan ko. May mga Turn on ba sa'yo yun o turn off? turn off. Yung pag naman sobrang bilis, pag naman 1 minute o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tapos ka na. Gano'ng katagal dapat yung gusto mo? 5 hours. 5 hours? Mga 5 minutes to 10, ganyan. Okay. Kasama na yung doon, yung mukbang doon. Hindi pa kasama yung mukbang. Ay, mga 30 minutes. Kasama yung mukbang. Pag quick lang, 5-10. Pag kasama mukbang, 30 minutes up. 30 minutes up, oo. Grabe, oo. Sama ng mukbang. Ganun pa naman ako magmukbang. Nakakatulog ako doon. Tapos biglang gising ako, okay, mukbang ulit. 1 hour ako minumukbang eh. Gusto mo 1 hour? Mamaya 1.5. Sige, subukan natin mamaya. Yan. So, yun yung pinaka-final mo. Okay. So, eto na ngayon, pinakasikat na tanong to. Okay. Tanong. Prefer mo, sabi mo, tito. Di ba? Okay. Hanggang ilang taon yung willing kang patulan na tito? Siguro 40. 40. Sayang. Wala na. Wala na. Hindi na ako pwede. Pero accepted ka. Ha? Yes. Naman. Ikat nyo na to. Bilisan nyo. Stepsister, na to. Oo. Stepsister scene. Mamaya iba na. Oo. Diretso na sa Telegram yung kasunod. Oo. Yan. Okay. Ito yung pinakasikat ko na question. Yes. Kung punong kahoy ka, kailan ka uling sinibak? Tagal na nga eh. Hindi ako ninindo. Sabi mo meron ka. Nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa? Yeah. Nasaan? Secret. Baka may mga babae na mapanood malaman ko sino. Secret ko na lang. Okay. Okay. Ano pa siya doon, November ata. Hindi ko matandaan kasi mag-aaway kami nun. Tagal na nga eh. Parang, alam mo yun, sarado na siya. Sarado na. Hindi ko alam kung kaya pa pumasok. Ganun na. Ganun na. Ayun, sarap. Ganun na siya. Minsan na ba, kaya nababaliw na din. Kasi yung mga, pag medyo mga 30 pataas na, medyo ganun eh. Grabe. Dami ng pagsubok na pinagdaan. Oo, madami ng pagsubok na pinagdaanan eh. Okay, so ako, maraming salamat, Chess, sa pag-ano mo sa akin dito, pag-guest mo dito. Yes, oo naman. Dahil ang galing mo sumagot, gusto ko sana i-promote mo naman sa kanila yung mga social media mo, i-spell mo para naman mapalo. Kasi madami dyan. Sigurado kayo nagkakamera ngayon, magpapalo. Marami ka nagtatanong sa inyo naman pangalan babaeng to. My name is Cheska Balino. C-H-E-S-C-A. Balino, B-A-L-I-N-O. Insta. Facebook, Instagram. Okay, yun lang. Sa TikTok, Chess Cake. Medyo mahaba eh. Palitan ko na lang for you guys. Chess Cake 01. Okay, sa TikTok. Tier 1, yes. Kung gusto nyo ng mga ganitong content, sana nasiyahan kayo dito sa another episode natin ng podcast with Cheska Balino. At syempre, gusto kong magpasalamat sa sponsor natin. Meron pala akong pamigay sa'yo. Korean skincare yan na RWGI. Yan. Bigay ko sa'yo. Regalo ko sa'yo. Gaganda ko lalo neto Gaganda ka dyan. Thank you so much. Yan. Maraming salamat RWGI. Maraming salamat sa Decepticons. Yun ang gumawa ng kotse ko. Siyempre, mag-subscribe kayo dito sa channel, sa YouTube,
You can follow me on Instagram, TikTok, and then sa Spotify, i-follow nyo tong podcast na to, i-rate nyo na din. At ito nga pala ang paborito nyong tiyo na lagi nyong tatandaan ng kasabihan na walang pangit-pangit sa titong galit. galit na nga. Galit na ba? Galit na. Tama na, doon na tayo. Galitin na natin lalo. Nagalit na siya. We got a situation right here. Sabi nila